Hello mga idol, magandang araw sa inyo. Mayroon tayo ditong Panther automatic voltage regulator. Ginagamit po ito kadalasan dito sa amin kasi po may mga isla po na gumagamit ng generator. So ginagamitan po ng automatic voltage regulator para po na sa ganon maiwasan po ang pagkasunog ng mga appliances kapag nag-high voltage po ang kanilang mga generator. So sabi nga may-ari, no power daw po ito kaya atin itong aayusin. So, atin na ngayon bubuksan yung ating automatic voltage regulator. Gamit itong ating powerhouse cordless screwdriver. Medyo kinalawa na, kaya medyo mahirap-hirap na buksan. Technique para hindi madali makuha ang screw pag kinalawang. I-shock muna ng martilyo. Kinalawa. O, ayan. Tanggal na. Meron talagang hindi matanggal. Ayan, so eto na yung ating dito voltage regulator na Panther. So ano pa pala to? Hindi pa siya dito servo motor operated relay operated pa pala to. So ayan, so kung nakita natin ito kanyang switch. Ayan, sigurado sira na to. Ayan, itong kanyang switch. Yan, matigas na. Yan. At ito yung siguradong rason kung bakit wala siyang power. So atin itong tatanggalin para mapalitan ng bago. Sa pagtanggal, may dalawang lock lang po yan sa gilid. Yan. So eto siya. Sundutin nyo ng screwdriver yan at saka itulak palabas. Yan, dalawa. Yan, isa. Dalawa. Yan. Sundot sa tulak para hindi mag-lock. Yan na siya. Lumabas na siya. Ganun lang pala kadali. Para hindi mag-lock. Sundot sa tulak. So ayan, so sira na pala to dahil sa ito kasi mga idol, yung kanilang mga appliances is sa dagat po ito, malapit sa dagat. So kinakalawang kapag po na-expose sa hangin. So ito ating tatanggalin yung kanyang power switch para na sa ganun ay mapalitan. Yan. So para ma-access natin ng maayos yung ating power switch. At matanggal natin yung mga kailangang tanggalin. Yan. So, ito na siya. Ito na yung kanyang power switch. So, nakikita nyo, matigas na siya. Yan. So, indikasyon naman po, pag ganito na, hindi na po siya gumagana. So, pwede naman natin itong i-repair. So, titingnan ko muna kung repairable pa ba siya o hindi na. Siyempre, ating bubuksan. Mahilig tayo sa remedyo, no? Pero okay lang. Basta siguraduhin na natin na yung remedyo natin tagal. Ayan, sundot-sundot lang kailangan. At ayan na siya. Pinasok na ng buhangin yung loob. Ayan, nakikita nyo. Pinahaya na pala ng buhangin. Kaya pala nang sa ganon, mga idol, hindi siya gumano nagpa-function. So, linis-linis lang pala ang katapat nito dahil sa buo pa naman, wala pa namang corrosion yung kanyang switch. So, linis-linis lang. Tanggal lang ng buhangin. So, stay tuned, mga idol.
So, yan. So, mag-assemble na natin yung ating switch. Sundot-sundot lamang ang kailangan para ma-assemble natin yung ating switch. Hindi ko na kailangan to palitan kasi original parts niya pa ito at sa aking pagtitingin-tingin maganda pa naman yung kanyang loob. Kaya hindi na kailangan pang i-repair. Balik lang natin. Yan, lumagalagatik na. Oh, yan. 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 Oh, di ba? So, ganun lamang kadali. Pinasukan na ng buhangin. Babalik na natin to. Ayan siya. Oh, di ba? Lumalagatik na. So, linis-linis na lang natin to. Yung ating, madaming buhangin. Oh, puno-puno ng buhangin, oh. Kita nyo naman, Kuha muna tayo ng brush para malinisan. So, ayan natin ang susubukan mga idol. Isasaksak natin yung ating voltage regulator sa ating saksakan. Yan. Tapos, siyempre, magpapower on tayo. O, ayan, meron na tayong output na nakukuha base sa kanyang voltmeter. Pero para sigurado, sasalangan natin yan ng multi-tester. Set natin yung ating multi-tester sa 250 volts. AC. AC po yan, Tapos, siyempre, kukuha tayo ng voltage reading dito sa ating AVR. 110 tayo. Ayan. 110. 100 pala to. 100 kasi multiple output pala siya. May output siya na 100 volts. Ito. 110. At ito yung kanyang 220 volts. Ayan. So, goods na yung ating automatic voltage regulator na Panther. Maraming salamat.